What is up mga ka-tech shop, no? For today's video mga tech-shop na ata Realme 9 Pro ang issue niya is display and touch issue mga tech-shop. So ang tagiya ni mga tech-shop is itong amigo nga si Ryan Ambus. So shout out Ryan Ambus. So ang kani siya nga phone mga tech-shop, naguba daw ni siya og kalit, no? Pagmata niya nanay damage sa kilid sa phone unya dili na matouch og tarong. So nasa ni siya problema sa iyang power button mga tech-shop. Na-fix na nato ang power button, wala lang nato mabidyohi. Basta ang issue ni is ang display og ang kaniyang touch lang kalit. So atong giorderan og bagong nga LCD mga tech-shop kay kana mga touch issue, display issue. LCD ray guba na ilisanan. So let's go ahead and disassemble the phone mga tech-shop, and if you're interested on the tools that I've been using on my repairs, you can check the description. So akong i-add ang links and tag items mga tech-shop. So to disassemble the phone mga tech-shop, ato siyang i-pry ang back cover, and then sa likod sa back cover na dito ang mga screws. So tanggalon lang nato ang mga screws mga tech-shop. And when you pry the back cover mga tech-shop, be careful kay basin mapanit nimo ang kaning fingerprint flex cable. Kay kung mapanit na nimo, may maputol na nimo, another tapal na sad mga tech-shop, ilisanan na sad na nimo. Kay kanang fingerprint gamit kay na sa customer. So just be careful when prying the back cover. Alright, so once done, proceed ka sa remove sa mga screw, and then let's test the new LCD mga tech-shop. Nawa, dire ba? So as you can see mga tech-shop, working ra ang LCD. Mo touch ra, smooth ra ang yung touch, and display okay ra po kayo. So I'll just add this LCD on the description mga tech-shop. So just in case you want to order the same LCD, just click the link or the tag items on the description. So next ani is ato i limpyuhan ang frame para ini apply sa glue, mupilit siya. Alright, right, so tanggalon na to ang old nga LCD mga tech-shop, ang katong guba. So pwede ninyo sundo ni nga technique mga tech-shop para wala na hassle.
no, gamitan lang ako blade para matanggal ang flex cable sa LCD. And then kani siya nabantayan ako what na jud mo kapit ang glue niya, dali na lang jud kayo na tanggal ang LCD mga tech shop. So wala ko magliso dani. Alright. So ang akong gigamit panglimpyo sa edges sa frame mga tech shop is cotton buds o alcohol lang para matanggal tong mga old nga glue, para inig apply nimo sa bagong glue and taod sa LCD dili siya magkangal tungod sa old nga glue. So you will need to clean it up mga tech shop. So that's one of the pro tip sa pag-ilis sa LCD. Let's go. Alright, so inig attach nimo sa bag-o nga LCD mga tech shop, just make sure walay ni kangal nga area.
So i-double check nimo before nimo i-clamp, no? And pasagdan na nimo mauga ang glue for an hour. Sakto na ng 1 hour mga ka-tikshop. Ang uban kay dili sila mo gamit og clamp, mo gamit lang sila scotch tape. So pwede ra sad na siya ang scotch tape para ma-release dayon ang item sa customer. Ang ako mo gamit lang kog clamp kay pwede ra man ni unya kuhaon sa customer, balikon naman niya. So nagamit lang kog clamp para sure. Alright. Nangita mo? Ni? Kinsa man? So before na to i-fully assemble mga ka-tikshop, we'll need to test first just to make sure working gapon ng LCD and ang display okay. So once you confirm, that's the time you can proceed on assembling the phone mga ka-tikshop para di na ka mahasol. Let's go. And once again, if you're interested in the tools that I've been using in my repairs, just check the link on the description mga ka-tikshop, na yung mga links diha o mga tag items. So if in case you're planning to start a repair shop kanang ginagmay lang, you can check the link on the description na yung mga tools nga, basic tools nga gipanggamit nako, and mas barato pag na sila mga ka-tikshop. So pwede na ka maka-start of repair shop, and then using my YouTube channel, pwede nimo gamiton as a guide para mag-fix of different models of Android phones, iPhones, and laptops. Alright, so job is done mga ka-tikshop. Let's go.